Hi, good evening everyone. Magandang gabi po sa lahat. At sana po ay nasa mabuti po kalagayan ang lahat. Sana po nakauwi na po kayo ng maayos sa inyong mga tahanan, and I am praying na you arrive safe and sound sa inyong mga kanya-kanyang mga bahay. And for those who are traveling, going home, let the traveling mercy of the Lord be with you and His protection. Ngayong gabi po, may gusto lang po akong i-share. Something na gusto ko pong pasalamatan ang Lord. This story happened 2006. So medyo backward na, medyo matagal na, pero this is something that I can be proud of dahil nakita ko po yung pagkilos ng Lord during those years na nagplan ako na pumunta ng Macau, no? 2006 I resigned in my job. Connected ako before sa isang shipping lines, so maayos naman yung work. Although nakita ko na yung mga kasamahan ko puro bully, no? Napaka-bully, pero hindi ko po yun ininda, hindi ko po yun tiningnan as a reason of resigning my job. So, hindi ko po alam kung bakit bigla kong nag-decide na punta ako ng Macau. So, nag-resign ako, tapos nalaman ng dalawa kong kaibigan, may dalawa kong kaibigan na taga Makati, sabi nila, sama kami pupuntang Macau. So, sabi ko, sige, so we decided na pumunta na Macau, and sila din nung time na yun wala silang mga work, wala silang mga trabaho, so we decided na pumunta ng Macau. So sabi ko, sige, punta po tayo ng Pampanga, doon po tayo mag-exit going Macau kasi mas mura ang ticket. So punta po kami ng Pampanga, kumuha po kami ng ticket. Tapos, naka-schedule na kami lumipad ng Macau. Pagdating sa airport, hindi ko po alam kung ano po ang nangyari. Siguro, part of the plans of the Lord, na-offload po kami lahat, kaming tatlo. Na-offload, so, sa madaling salita, hindi po kami nakaalis, naharang po kami sa immigration, at na-forfeit po yung ticket namin. So, yun. Ang nangyari, balik kami doon sa tinitirhan namin na bahay. So, sabi ko, since wala na akong ticket, so, sabi ko sa dalawa kong kaibigan na, siguro, babalik na ako ng Manila, maghanap ulit ako ng panibagong trabaho kasi wala na akong ticket, wala na akong pambili ng ticket going to Macau. So, sabi ng dalawang kaibigan, wag, kasi nandito na rin lang naman tayo, tutulungan ka namin makabili ng ticket para sabay-sabay pa rin tayo pupunta ng Macau. So, sa madaling salita, kumuha ulit kami ng ticket. Naghanap muna kami ng murang ticket. Then, nung nakahanap kami ng murang ticket, bumili kami ng ticket. So, yung ticket namin, siguro may mga 15 days bago po yung aming departure. Ibig sabihin yung schedule ng flight namin going to Macau. So, yung 15 days, wala kaming trabaho. So, ako kasi, mabibo ako pala, kaibigan ako. Nagkaroon ako ng kaibigan na nagtitinda po ng barbecue. So, sabi ko, na-share ko sa kanya na wala kaming trabaho habang nasa Pampanga kami waiting for our flight going to Macau. So, sabi ko na, baka pwede kaming tumulong, magtinda-tinda. Tapos, siguro yung araw-araw lang na pagkain. So, ganun ang nangyari. So, naging kaibigan ko siya. Tapos, yung boarding house na tinitirhan namin, imagine ha, yung tinitirhan namin boarding house, naging friend ko siya. At sabi ko, since wala kaming pambahay, sabi ko, ako na lang maglilinis ng inyong, ng mga rooms dun sa tinitirhan. Walang bayad. Pero, ang pakiusap ko lang na, baka pwedeng patirahin mo lang kaming tatlo magkaibigan sa isang maliit ng room na wala kaming bayad. Pero ako na bahala maglinis, ako na bahala kung anong kaya kong ibigay na tulong sa inyo in return doon sa pagtira namin for 15 days bago po ang flight namin.
So yun po ang nangyari. So gabi-gabi pupunta po ako doon sa kaibigan ko, tulong po kami mag-barbecue, no? Tulong po kami magtinda ng barbecue. So sa 15 days na build up ko po yung relationship ko doon sa may-ari ng bahay, doon sa nagtitinda po ng barbecue. Correct me, pero hindi lang siguro 15 days. Siguro umabot din siguro ng 1 month bago po yung flight namin papuntang Macau. So, yung 1 month na yun na nag-stay kami ng Pampanga, yun po yung naging routine namin. Naglilinis po ako ng bahay, yung boarding house na yan, in return doon sa pag-stay namin. Tapos sa gabi naman, tumutulong po ako magtinda ng barbecue doon sa kaibigan ko para makasurvive lang kaming 3 kaibigan para sa pangkain namin. So, part 2 po. Abangan nyo po.